Sino nga ba ang mga banking giants ng Pilipinas ngayong 2025? Ito ang mga tanyag na bangko na malakas ang financial standing, malawak ang network, at ating kilalanin kung sino nga ba ang mga nagmamay-ari ng ganito kalaking negosyo sa ating bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 10 pinakamalaking bangko sa Pilipinas ngayong taon batay sa kabuuang assets nila. Ang listahang ito ay base sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas as of December 31, 2024 na inilabas sa publiko noong March 31, 2025. Ang ilan pang detalye ay base rin sa ulat ng ilang sources gaya ng N90.Asia maging sa bawat official website ng mababanggit na bangko. Handa ka na bang malaman ang mga nangunguna sa ating listahan? Tara, simulan na natin to. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka rito, new subscriber. At maging sa ating growing PH Headlines community, maraming salamat po. 10. Development Bank of the Philippines. May total assets na 963.61 billion pesos. Naitatag noong 1947, ang pangalang Development Bank of the Philippines ay nalikha nang ma-reorganize ang Rehabilitation Finance Corporation o RFC na siyang dating tawag dito. Ang naging pagbabago sa corporate name ay ang unang marka mula sa function nito bilang rehabilitation hanggang sa mas malawak pang aktibidad ng DBP. Kabilang ito sa mga pag-aari ng gobyerno o government-operated and controlled corporation. Ayon sa official website ng DBP, ang pangunahing layunin nito ay para matugunan ang financial needs ng mga negosyante at magsasaka, partikular na sa agriculture industry sa pamamagitan ng pagpapautang at iba pang mga benepisyo. Sa ilalim ng bagong charter nito, bukod sa pagiging development bank, maaari rin itong magsilbing thrift bank na nagbibigay ng mas malawak na oportunidad. Base sa DBP website, kasalukuyan silang mayroong daan-daang ATMs and branches nationwide. Hawak din ng DBP ang first and only Islamic bank sa Pilipinas na Al-Amana Islamic Bank magmula pa taong 2008. 9. Union Bank of the Philippines. May total assets na 990.20 billion pesos. Ang Union Bank na siyang itinatag noong August 16, 1968 sa dati nitong pangalan na Union Savings and Mortgage Bank ay isa sa universal bank sa Pilipinas. Sa ilalim ng joint venture ng Insular Life, Social Security System at Aboitiz Group, isa sa pinakamayamang angkan ng mga negosyante sa bansa mula sa Cebu, lumago ang bangko at naging isa sa mga pinakamalaki sa bansa by assets. Ayon sa Philippine Stock Exchange, ang UBP at ang subsidiaries nito ay mayroong 385 branches at 602 automated teller machines nationwide as of December 31, 2023. Taong 2013, na-acquire ng Union Bank ang City Savings Bank. Kinilala rin ang Union Bank bilang isa sa pioneer ng digital bank sa Pilipinas. Noong 2021, isa ito sa 6 na bangko na binigyan ng lisensya para mag-operate ng digital bank na tinawag na Union Digital Bank. 8. Philippine National Bank. May total assets na 1.25 trillion pesos. Ito ay itinatag noong 1916 kung saan isa itong government-owned banking institution. Matatanda ang taong 1992, kinilala ang PNB bilang ang first universal bank in the country at unang bangko sa Pilipinas na nakaabot ng 100 billion pesos in assets. Taong 2000, nang ma-acquire ng business tycoon na si Lucio Tan ang 69.32% stake.
Base sa data mula sa official website ng PNB, kasalukuyan itong mayroong 629 domestic branches at 1,259 ATMs sa bansa. Mayroon din itong 71 overseas branches, representative offices, remittances centers and subsidiaries sa Asia, Europe, Middle East at North America. Bukod sa tradisyonal na serbisyo at sa pamamagitan ng affiliate nito, ang PNB ay kilala rin sa ilang financial solutions gaya ng investment banking, trade finance, remittance services at life insurance. 7. Security Bank Corporation. May total assets na 1.43 trillion pesos. Ang bangkong ito ay na-establish noong June 18, 1951 na siyang kilala noon bilang Security Bank and Trust Company. Ito ang kauna-unahang private bank na fully Pinoy-owned pagkatapos ng World War II. Ito rin ang pioneer sa pagkakaroon ng Diners Club credit cards sa ating bansa noong 70s. Sa kasalukuyan, ang Security Bank ay mayroong mahigit 345 branches at higit 660 ATMs nationwide. Ang mas may pinakamalaking control at majority ownership sa Security Bank ay ang Chairman Emeritus nito na si Frederick D. Kilala ang business magnate bilang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas ayon sa Forbes na siyang tumatayo ring chairman ng St. Luke's Medical Center. Noong 2016, nakuha ng Mitsubishi UFJ Financial Group o ang isa sa largest banking institution sa Japan ang 20% equity stake ng Security Bank sa halagang $785 million ayon sa Forbes. 6. Rizal Commercial Banking Corporation. May total assets na 1.45 trillion pesos. Pang-anim sa largest privately owned universal bank sa Pilipinas, ang Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Una itong itinatag ni Alfonso Yuchengco noong 1960 bilang Rizal Development Bank, isang maliit na development bank sa probinsya ng Rizal. Kaya naman, ito ay majority-owned ng Yuchengco Group of Companies o isa sa pinakamatanda at pinakamalaking conglomerates sa Southeast Asia na siyang mayroong mahigit 60 mga negosyo. Sa mahigit 60 years, patuloy itong nagtatatag ng reputasyon para sa mas magandang experience ng kanilang mga customers. As of March 31, 2025, mayroon na silang 469 branches, 1,468 ATMs at 5,855 ATM Go terminals sa 82 na mga probinsya sa buong bansa. Isa rin ito sa mga tinatangkilik na digital banking brand. Ayon sa report noong November 2024, ang RCBC ay napili bilang isa sa preferred financing partners ng Tesla sa Pilipinas o ang sikat na American multinational automotive company. 5. China Banking Corporation. May total assets na 1.78 trillion pesos. Itinatag noong 1920 ng founder na si D.C. Chuan kasama pa ang ibang mga entrepreneurs bilang unang pribadong bangko para sa mga Chinese-Filipino merchants na may layuning makatulong sa kanilang negosyo. Sa loob ng mahigit 100 taon na banking experience, nakapagtatag na ng matibay na pundasyon ang China Bank. Matatandaang pinangalanan ito bilang ang best bank in the Philippines sa taong 2021 at taong 2024, nanalo ito ng highest governance award na 5 Golden Arrows sa ikatlong pagkakataon. Base sa kanilang datos, ang China Bank ay mayroong 650 branches, 1,081 ATMs, cash accept machines, China Bank teller phone, China Bank Online at China Bank mobile app sa buong bansa as of December 31, 2024. Si Hansi o isa sa mga siblings na siyang pasok sa 10 pinakamayamang tao sa Pilipinas ay ang chairman at non-executive director ng China Bank under sa kanilang pag-aaring holding company na SM Group. 4. Metropolitan Bank and Trust Company. May total assets na 3.22 trillion pesos.
Ang Metrobank ay na-establish noong 1962 sa Binondo, Manila. As of March 2025, 47.9% ng kumpanya ay publicly owned habang ang may pinakamalaking shares ay pag-aari ng T-siblings na sina Arthur, Alfred, Alessandra at Anjanette na may 14.8% at 37.2% naman dito ay sa kanilang kumpanya na GT Capital Holdings Incorporated. Sa kasalukuyan, mayroon itong mahigit 960 branches, over 2,200 automated teller machines, 170 plus cash accept machines, at 29 foreign branches, subs at offices. Ilan naman sa mga kilalang subsidiaries, affiliates at partners nito ay ang mga kumpanyang gaya ng PS Bank, Toyota, Manila Doctors Hospital, First Metro Investment Corporation at iba pa. 3. Bank of the Philippine Islands. May total assets na 3.30 trillion pesos. Ang BPI ang itinuturing na pinakamatandang bangko sa buong Pilipinas at Southeast Asia. Ang bangkong ito ay dating pagmamay-ari ng gobyerno na siyang itinatag noong 1851. Sa ngayon, ang BPI ay mayroong 1,173 branches at over 2,700 automated teller machines at cash accept machines nationwide. Mayroon din itong subsidiaries sa ibang bansa, ang BPI Wealth Hong Kong Limited at Bank of the Philippine Islands sa Europe. Pinagtibay din ito ng 139 international partnerships mula sa Hong Kong, Tokyo at Dubai. BPI ang nagmamay-ari ng Thrift Bank na BPI Family Savings Bank. Ang Ayala Corporation na siyang affiliated sa BPI magmula pa nang magsimula ito ay ang dominant shareholder ng BPI. Kaya naman ang tumatayong chairman nito ay ang chairman din ng Ayala Group na si Jaime Augusto Sobel de Ayala na siyang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. 2. Land Bank of the Philippines. May total assets na 3.43 trillion pesos. Ang Land Bank ay isang bangkong pagmamay-ari ng gobyerno na na-establish noong 1963 bilang parte ng Agricultural Land Reform Code na tumutulong para sa mga magsasaka na makabili ng lupain o sakahan dahil target nito ang rural development. Bukod sa mga farmers, layunin din itong makatulong sa mga pangangailangan ng mga mangingisda. Ito ay mayroong 535 branches, 73 branch light units, at mahigit 2,200 ATMs sa buong bansa. Ngayon, patuloy itong nakikipagkompetensya sa mga major banks bilang kasama ito sa ranking ng top 5 commercial banks sa bansa sa usaping deposits, assets at loans. 1. BDO Unibank Incorporated. May total assets na 4.67 trillion pesos. Ang nangunguna sa listahan ng pinakamalaking bangko sa Pilipinas ngayong 2025 batay sa datos ng BSP ay ang BDO. Itinatag ito noong 1968 na unang nakilala bilang Acme Savings Bank o isang thrift bank na mayroon lamang 2 branches sa Metro Manila. Nang ma-acquire ito ng SM Group o ang isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa na itinatag ng late retail magnate na si Henry C. Noong 1976 ay pinangalanan naman itong Banco de Oro Savings and Mortgage Bank. Naging Banco de Oro Commercial Bank noong 1994 hanggang sa maging Universal Bank ito taong 1996 at pinangalanang Banco de Oro Universal Bank. Nagsanib puwersa ang 2 bangko nang bilhin ng Banco de Oro ang ikatlo sa pinakamalaking bangko sa bansa noon na Equitable PCI. Napalitan ang pangalan nito na mas pinasimple na BDO Unibank Incorporated taong 2010. Ang BDO ay may pinakamalaking distribution network with over 1,700 operating branches at mahigit 5,800 teller machines nationwide. Mayroon din itong 16 international offices. Bilang under ito ng SM Investments Corporation, kaya naman matatagpuan ang BDO sa lahat ng SM malls sa buong bansa.
Maliban sa 10 nasa top list, baka nasa pang top 11 to 15 ang hinahanap mo. Nariyan ang 11. East West Banking Corporation. Total assets, 493.36 billion pesos. 12. Asia United Bank Corporation. Total assets, 380.15 billion pesos. 13. Citibank N.A. Total assets, 347.56 billion pesos. 14. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Total assets, 281.60 billion pesos. At 15. Bank of Commerce. Total assets, 263.91 billion pesos. At yan ang mga nangungunang bangko sa ating bansa ngayong taon. Nakakabilib, di ba? Parehong malalaking tradisyonal na bangko at mga rising digital players ang kasama sa listahan. Sino sa mga bangko ang pinakapinagkakatiwalaan mo? Comment down below and share kung alin sa mga ito ang pinakamay magandang serbisyo na na-experience mo. Ikomento mo na rin sa ibaba ang opinion mo tungkol sa topic na ito at kung may karagdagan kang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng mga informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan. Stay informed at stay curious. Salamat sa panunood, ka PH Headlines.